Kapag feeling ko medyo naagrabyado ako, doon ako hindi rin kasi ako masalita eh. Lalo na growing up, mas kinikim-kim ko lahat. Ngayon na nga lang ako kasi matanda na ako, baka pag kinimkim ko, atakihin ako. Hi Carlo, welcome to PEP Exclusive. Thank you. Siyempre unahin ko na we've read the cover story for Esquire. How do you feel about, or how was the experience doing that shoot with Esquire? It was fun. Sabi ko nga, nakaka-excite na nagkaroon ako. First, ko yun eh, parang Esquire cover. So, sabi ko, uy, parang legit ako ah. Legit leading man ah. Oo naman! But ibig mo sabihin, meron ka pa bang question about you being a leading man? Always, Dahil, Hindi ko alam. kahit ang dami mo magagandang movies, Carlo. Ano ba? Hindi ko alam eh. Siguro, lagi na lang nandoon yun at the back of my head. Actually, parang medyo nakwento mo nga sa Esquire no na may hesitation ka. Oo. Hindi ka, Lalo na nung sinabi nila, yun nga yung sa St. Gallen na, ikaw magiging leading man ka for Bella, ganyan. Kasi prior to that, ginawa ko yung parang Better Half with Shaina, JC De Vera. Sa TV naman yun. Tapos, for a movie, yung kay Bella, yung isa sa mga first ko na leading man. Medyo hesitant ako, talaga, sure ba kayo? Kinakabahan ako. Up to now, ganun pa din. Mas confident na, although, di ba? Pero, ganun pa rin, may doubts pa din. Pero Carlo, as a 90s kid, nagsimula ka sa lead naman din talaga na sa yung mga teenage na nanodoon ka na talaga sa on TV. Anong hindi mo yun nadala o nadala nung lumaki ka or because nagka-awkward face ka? Baka kaya rin ganun. Yun yung mas nadala ko kaysa dun sa confidence na bida-bida ako noon, mga ganun. Kasi nawala kasi ako for a while, hindi ako yung dire-diretso talaga. Ano yung mga favorite memory mo kapag kasi napanood natin ka sa Berks, Gimmick, ang daming yung mga youth-oriented shows. Ano yung siguro pinaka-tumatak sa'yo na memory mo from that phase of your career? Isa sa mga hindi ko makakalimutan yung Gimmick Nation. Yung Gimmick Nation kasi pumupunta kami sa iba't ibang provinces. Yun yung parang at a very young age kasi hindi naman ako nakakapag-travel kasi hindi naman kami ganun kayaman. Yun yung parang first chance ko, opportunity na makasakay ng eroplano, makapag-perform, and I've always loved performing kasi yung sa side ng dad ko mga kumakanta, ganun. Although hindi ako singer and dancer na dancer, doon ko na hone yung skills ko sa Gimmick Nation kasi parang every day may rehearsal, kailangan maganda yung show, So, yun yung mga hindi ko makakalimutan, yung mga Dumaguete, Iloilo, yun yung mga na-enjoy ko. Tsaka syempre, yung mga tapings na every weekend, tsaka yung mga Puppy Love, yung mga doon nag-start lahat. Okay. At JCS pa. Yes. Gimmick yun, di ba? Yes. Tapos yun, nagkaroon kami ng banda ni John, ni Stefano, na by chance din yun kasi nalaman nila nagigitara ako tapos nag-start si Prati mag-drum. So, pwedeng gawing banda to. Mahilig talaga ako sa music dahil yung brother ko naman is gitarista naman sa isang banda pero hindi siya nagtuloy-tuloy. So, yun, gusto ko talaga magbanda rin. Pero nung bata ka, ano mas gusto mo? May naisip ka rin, gusto mo maging singer or actor, acting or actor? Ano yung mas gusto mo nun? Kung ikaw yung pumili. Acting. Pero siguro nung nag-start na ako sa banda, nakakapagsulat na ako ng konting mga kanta, sabi ko, uy, parang ito yung parang pwedeng maging alternative kapag hindi masyadong, parehong nawala nung time. Pero yun, acting talaga. And syempre, tumatak naman parang bukod doon, naging part talaga ng mga 90s kid. 90s nga ba? Yung bata-bata, paano ka ginawa? Kaya nga nagtataka ako na meron ka pang question. Kasi at that age, meron ka na kagad nakita na kasabayan si Vilma Santos and ang ganda ng movie. Hindi yun nagmarka sa'yo. Ayun, siguro sa pagpapalaki ng parents ko na wag dadalhin dito. Yung paa sa lupa, mata sa langit, parang laging ganun. So laging grounded, laging humble, laging
So, pag nasa bahay ka, hindi pinaramdam sa'yo na ikaw yung Carlo, the artista. Walang ganon. Linis ka dyan, ganun, hugas ka, ganun. Tupi mo yung damit mo. Ganon talaga yung ano mo. Pero syempre, may ano pa rin, binibaby ka pa rin, may ganun pa rin. Pero hindi yung as in spoiled na spoiled. Dumaan ka ba, Carlo, sa parang pa-VIP treatment? Or yung mga artista na parang ay diva dahil artista ako, ganon. Although wala naman ako narinig. Ewan ko, hindi Feeling ko sa akin hindi So, baka sa ibang tao, may ganun silang feeling na naging ganun ako. Pero lagi naman ako just lang. Yung kapag feeling ko medyo na-agrabyado ako, doon ako Hindi rin kasi ako masalita eh. Lalo na growing up, mas kinikim-kim ko lahat. Ngayon na nga lang ako mas... Kasi matanda na ako, baka pag kinimkim ko, atakihin ako. Okay. Pero, if there's any misconception about you, tingin mo ba yung pagiging tahimik na misunderstand minsan? Oo, feeling ko. Kaya nga mas na ako ngayon, mas nagsasalita na ako. Kasi yun yung mga dating sinasabi nila, suplado naman yan, hindi naman namamansin yan, ganun. Ngayon mas... Tsaka siguro maturity din na mas na-appreciate ko na yung buhay. Yung time with my family, ganun. Kailangan kong time with friends, yung pag may nagpapapicture, yes, let's go. Ikaw nga yung actor na very... Actually, never ka kang diva eh. Parang very... Yung kahit na ang dami mong magagandang body of works, parang hindi ka naman niya, ang galing ko, walang ganong aura sa'yo. Kasi kahit ako, hindi ako naniniwalang magaling ako. Basta naniniwala ako sa pagmamahal ko dun sa ginagawa ko, pero para sabihin ko na sobrang galing ko, hindi manggagaling sa akin. Anong mga favorite mo na acting projects na nagawa mo? Kung ikaw, top 3. Mahirap mamili ng top 3. Oh my God. Or yung mo, may talagang Parang may yan yung impact this or sa'yo. that namin ni Ma'am Riel. Parang may Hirap na impact. hirap pa. May impact? Oo, yung may impact sa'yo. Well, bata-bata, syempre. Kasi yun yung parang nag-ano sa akin, pwede, dramatic actor, ganyan. Nag-pave ng way yun eh. It's okay to not be okay. Meet Me on St. Gallen, one of my favorites also. Tanging Ina, di ba? Yun yung sobrang naging family na kinuha ko ni Direk. Si Direk ko naniwala din sa akin ng sobra. Kinuha niya ako sa Flor de Lisa na leading man ni Jolina. Although hindi siya romance masyado, medyo drama pa rin yun. So, ang dami. Bar Boys, yung parang ayoko nang umarte. Tinawagan ako ni Kip na, gawin mo nga to. Parang lahat sa akin very meaningful eh. Kasi parang sabi ko nga, parang baby ko yung mga yun eh. Laging buong puso at saka kaluluwa ko lagi yung binibigay ko para sa mga projects ko. Kaya mahirap mamili ng 3, ng 5, Bakit mo nasabing ayaw mo na umarte? 2017? Parang lagi akong may doubt nga eh. Parang every time na nawawalan ako, parang ayoko na. Parang gano'n. Laging gano'n. Kapag may space sa trabaho na wala akong ginagawa, nagkakaroon ng doubts. Gano'n. Pero yung doubt ngayon, kapag parang yun din yung nagpa-prompt sa'yo to be better. Like when you have the next project. Oo, lagi. Ang ganda naman nung kinakalabasan lagi. Laging diba? gano'n. Fuel din yun. Sa'yo, okay. Tapos yung bata-bata, paano ka ginawa? With Vilma, meron ka bang anything na natutunan from Vilma or during that experience? Yung pagmamahal sa trabaho, yun talaga yung pinakita sa akin ni Mami V na kahit na gaano siya kapagod, kahit gaano siya kahirap na sa eksena, pag sinabi ni Direk Chito na, isa pa. Lalo na pag pelikula, talagang paulit-ulit. Kasi may shot siya dito, tapos another shot, dito naman sa kabila. So paulit-ulit eh. May isang eksena doon, natatawa-tawa siya, tapos umiiyak-iyak siya galing sa yung paulit-ulit din talaga yun. Sabi ko, okay. Mahal niya talaga yung ginagawa niya. Tsaka may isang beses doon, pagkatapos ng sampal, kasi di ba magwawala ako doon sa couch.
ilang beses din yung take na yun, ilang beses ko siyang nasisiko, sorry ako ng sorry kay Mommy V. Sabi niya, okay lang yun, anak, okay. Kaya siguro, mahal na mahal ko si Mommy V kasi pinabayaan niya akong ilabas yung emotions ko dun sa eksena na yun. Kaya na-appreciate ko sobra si Mommy V. Tapos, my gosh, itong It's Okay Not to Be Okay. Parang ginawa mo naman ng sariling karakter yung karakter mo. Parang, di ba, adaptation. Usually, ang hirap niyan kasi makukumpara sa original, lalo na K-drama pa. Pero yung sa role mo, ang layo naman nung ginaling nung character mo dun sa original. Hindi ko napanood eh. Napanood ko parang first 2 episodes lang eh. Kasi nga ayokong madagdagan yung... Kasi sobrang pressure na eh. Parang may following kasi talaga yung It's Okay to Not Be Okay. Katulad ni Anne. Sobrang fan si Anne nun eh. So, parang pag pinanood ko to, mas madadagdagan pa yung pressure. So, ginawa ko lahat ng kailangan kong gawin. Nag-workshop ako, nag-immerse ako sa isang special school. Parang 3 days kami doon. Ginawa ko yung kailangan trabaho. Tapos minahal ko si Matmat. Character. Kaya yun yung lumabas. Actually, marunong din naman yung dun sa ano, pero iba eh. Nagkaroon ng ibang Sabi nga nila parang atake mas yung may sa'yo. puso eh. Yung sa'yo, iba. Dun sa inyo ni Joshua and ni Anne, dun sa, ang ganda ng chemistry din nung ano ninyo, characters ninyo, no? Meron ka bang any takeaway from yun nga after nun, na working with them also? Sobrang minahal ko sila. Kasi yun yung, kumbaga, anchor feeling ko ni Matmat eh, yung kagustuhan niya magkaroon ng pamilya. Ayaw niya na maging mag-isa. At saka yung core niya na kahit na alam kong ganito ako, may kakulangan ako sa pag-iisip at saka sa physical, gusto ko pa rin maging, galing kay Charlie yun eh, na kahit na saan ka pumunta, gusto mong maging kuya kay Patpat. Yun yung gusto mo. Gusto mong maging responsible brother para sa kapatid mo. Yun yung kinapitan ko. Tapos, nung dumarating na si Mia sa buhay namin, si Anne, yun din yung pumapasok sa akin. Gusto kong maging buo itong pamilyang. Iyak kaya ako nung iyak dun sa scene na yung nasa camping van. Kailangan mag-take 2 or take 3 ni Direk May kasi hindi ako makapagsalita kasi iyak ako ng iyak na sinasabi ko kay Joshua na okay na, magsama na lang kayo ni ano, kaya ko na to, magtatrabaho ko for you guys, yung ganun. Iyak ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Eh ano yun, parang early morning, 6 a.m., pumunta kami ng Sikihor. Karga ko na yun, bago umalis ng hotel, karga ko na yung eksena na yun. So ganun, may preparation. Para lagi. Hindi mo pwedeng bitawan kahit naka-off cam. Every morning, alimbawa, call time ko is 8 a.m. Gising na ako ng mga 5:30. Beachfront kasi yung hotel namin. So, para ako nagme-meditate every day, kailangan kong hanapin yung balance ko. Kasi mabilis akong ma-distract eh. Halimbawa, pag nagtitake, may nagsasalita, mawawala ako kaagad. So, hindi. Kailangan nakatono ko being Matmat. Meet Me in St. Gallen. Kayo naman ni Bella. Parang kahit na nananakit, lagi yung yung pelikulang yun, no, dahil medyo bitin yung ending. How do you feel na magkakaroon kayo ng reunion movie ulit? Hindi ko nga 8 ina-expect years? Hindi ko nga ina-expect na, ano ba yun, 19? 2018? 18. Halos Feb ng 2018. 7 pala, 7 years. Okay. Anong feeling? Well, exciting. Hindi ko nga ina-expect na magkakaroon nga kami ulit dahil si Belle umalis, di ba, nag-permanent. Oo, sa UK siya nang napakatagal. Kala ko mag-aasawa na siya doon. Tapos biglang umuwi, gumawa ng 100 awit. Awit. Tapos, yung ito ngang a special memory, hindi pa sa amin in-offer na una, ang dami pang naging artista. Pero nung pinadala sa akin ni Tita June yung script, binasa ko yung script, umiiyak na ako sa bahay. Tinatanong niya, ano nangyayari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Hindi, ang ganda ng script, sabi ko. So, nung na-pressure ako dun sa script, kinabahan na akong gawin, sabi ko kay Tita June, gagawin ko na po. Although may doubts pa rin, katulad ng mga prior projects ko. Sige, enjoyin ko na lang to dahil nga reunion with Belle. Tapos syempre Direk Jerry, na yung huling project namin is
La Vida Lena, na hindi niya natapos. With Erich naman yun, hindi niya natapos. Sabi ko, eto direct tapusin natin. Tapos syempre si Sir Ricky, na napakaganda. Na-excite lang ako, tsaka maganda yung script, maganda yung... Yun nga, adaptation din pala to. Sabi nila from Japanese. Oo. Pure Soul. Tapos nagkaroon ng Korean, na hindi ko rin pinanood. Ayoko kasing dinadagdagan yun. Kasi nature ko na yung mag-overthink eh. Baka mamaya maapektuhan kung paano mo Oo. ipoportray. Ganun. Pag umaarte ka, dapat you feel more than you think eh. Mas ayokong nag-iisip eh. Kaya pag sigaw ng action, dapat feelings lahat to. Para mas natural. Ganun. Parang nabanggit mo doon sa Esquire na mas at peace ka, at actually ngayon nga din, no? Na, is it because yung pagiging family man mo na, ano mo yun, na dala ba yun ng marriage, na mas kontento, mas walang ibang In a way, iniisip? yes. Kung yung pinapasok na positivity sa akin ni Charlie, ni April, yun yung real name niya, ni April. At saka syempre yung being a dad, nakikita ko kailangan ng guidance nung daughter ko, ni Mithi. So, dapat mas nag-iisip ako ngayon na para sa kanila. Ganun. Dati kasi parang ako ngayon, mas for them na yung ginagawa ko. Hindi kasi, eto medyo backtrack lang ng konti, no? Kasi hindi ka naman namin nakausap nung time na, and malapit na mag 1 year yung kasal ninyo. Paano mo nalaman na, okay, ready na ako to Settle down? Settle down. Nung nakilala ko lang si April, sabi ko, siya na yung gusto ko makasama. Kasi nga, very transparent eh. Sinasabi niya kapag, wag mong gawin yan, hindi maganda. Yung, wala siyang filter. Sabi, okay, ito yung guidance na kailangan ko being isang lalaki na impulsive noon, ganyan. Siya yun. Siya yung magli-lead sa akin. Siya yung magiging ilaw. Gusto kayo magli-lead. Yeah. Parang iba yun, no? So ibig sabihin, I'm a provider, pero siya yung light. Yun tawag ko sa kanya, light. Kasi mas naging sociable ako. Mas nagsasalita na ako sa interviews. Dati hindi. Mas okay na ako. Sa mga press con, dati, ako yung huling lalabas, hindi ako makikipag-usap sa press. Ngayon, pupunta na ako sa mga table, mag-hi na ako sa kanila. Yung ganun. Mas naging yun, sociable. Mas approachable. Ngayon, mas light na nga ako because of Charlie. and my daughter. At nalaman mo na nung nagde-dating pa lang kayo, or it took a while? Ano ba kayo tagal nag-date? Parang 2 mga years? 7 months. Oo, parang ganun lang kami. Tapos nag-propose. Alam mo na. Nag-propose na rin ako sa kanya. 30th niya yun, birthday. Okay. Nag-prepare ako ng Bangkok, Thailand tour. Tapos yung best friend ko, tinutulungan na ako. Sinushoot pa namin yung third world romance. Naghahanap na ako ng engagement ring. So pag sa lalaki, alam na nila na you know when you know, ganon? Or Iba-iba nasa siguro. right time, parang Oo. right mindset ka na okay, ready na talaga ako Oo, siguro. to have a family, ganon. I wanted to settle down na din. Oo. Kasi pagod na akong makipag-date, yung papakilala ko na naman yung sarili ko. Ganun. To think, yung third world romance, hindi mo siya kilig-kilig. Parang di ba medyo may, siya, no? Parang Yun, hindi. social relevance yung peg niya. Parang Yes. medyo offbeat na romance yung niya. Yun Hindi ba, siya gusto katulad mo? ng mga ginawa, excess, yung mga... May impact ba sa'yo yun? Na si Charlie ganon? Nandun siya sa offbeat na, yung hindi siya yung usual leading lady talaga eh. Na Wala naman akong... Walang ganon. wala akong yung... Well, maganda yung body of work, yung fangirl, yung ganyan. Pero nandun ako talaga yung character niya, yung being as April, kung paano ko siya nakilala, yung lagi niyang tinatawagan yung family niya. Kasi nga siya na lang yung mag-isa dito sa Pilipinas, yung buong family niya nasa Amerika. Kami din, ako din, very family-oriented yung... Ganun. at pinuntahan mo.
Doon kayo nung nagbakasyon, naka-interview ko nun si Charles, si April nga nun na kwento niya na nagpunta, Mag-isa. Oo. at mag-isa. Oo, kasi nagkaroon kami ng beses tour na. ni Gigi Delano. Tapos dumalaw ako sa Sacramento. Parang nag-drive ako for 2 hours para mag-spend time. Then makilala yung family niya. Nagpa-pogi points ka. Parang Parang yan. ito na, malapit na akong propose. Nagpaalam ka sa parents niya Yes, bago tinawagan. Nung naghahanap ako ng engagement ring, tinawagan ko yung... Gumawa ako ng group sa Facebook na with yung mga sister niya. Tapos, dilagay nila si Mami Nida. Nung una, ayaw kong kausapin ni Mami kasi nga may ganun siya eh. Yung, ano ba yan? Bakit ganyan? Ganun magsalita yung Mami. Bakit? Ayaw. Kasi nga sobrang parang ang bilis ng mga pangyayari. Tapos ayaw niyang maniwala na paninindigan ko yung mga sinasabi ko. Ayun. Ngayon, tanggap na tanggap ako ni Mami. Mahal na mahal ko yung family ni April. And then after almost a year together, mas may nakilala ka pa ba about her? Oo, yung grabe yung resilience niya. Kasi may mga nangyari sa amin na syempre hindi ko na ikukwento. Pero grabe as a person, yung being a woman, yung sobrang saludo ko. Kasi yung mga iba mag-break, magka-crack sa mga pinagdaanan namin. Pero siya, although syempre, pinag-uusapan namin yun. Kailangan transparent kami sa isa't isa. Yung importante yun, yung connection. Kasi pag nawala na yung kwentuhan, yung unti-unti mag-fade. So, every night nagkukwento. Para kaming sitcom sa gabi. Yung minsan may iyak kami, minsan pagtatawanan lang kami ng yung maaga pa ako bukas, tumigil ka na, tawa na tayo na. Yung may ganun. Mas, para kaming tropa. Para kaming best friends na Masasabi mo na as husband and wife, kumbaga walang anything na hindi nyo pwedeng hindi pag-usapan. Kaya ka humahanap ng life partner, di ba? Kaya ka nag-decide na ito yung magiging life partner ko. Kasi kung meron kang ambitions, meron kang gustong itago, bakit mo pa pinakasalan yung tao? Di ba? Yun yung masarap, yung pwede mong pagkwentuhan yung kahit ano. And then before kayo ikasal, pinag-uusapan daw talaga yung halimbawa mga money matters, kung paano yung kayo, kumbaga isa daw yun sa mga mahalaga talaga. Kasi going into marriage, mahirap na doon pa lang nagkakaalaman. Naging open kayo prior. Yes, sinabi ko rin naman sa kanya, I will provide what I can. Tapos ganun din naman siya. Very open kami. Financial, emotional, ganun. Tapos sa chores, may din kayo, usapan kayo na paano tayo, yung sa Yes. budgeting, sinong mag-aayos ng bahay. Siya yun, budget. Siya yung nagtutupi, gano'n. Ako yung magva-vacuum, ako maglilinis ng toilet, yung mga gano'n. Nagkaroon kami ng time na wala kaming help sa bahay, wala kaming kasama. So ako yung nagluluto, siya yung maghugas. Marunong ka magluto, Yes, Carlo? marunong ako magluto. Anong specialty mo? Adobo, ganyan, sinigang. Yung mga mga basic Filipino. Pero kasi may mga lalaki na hindi talaga marunong magluto. So, medyo proud ako doon na nakakapagluto ako kahit pa paano. May one time gumawa ako ng ramen. 14 hours kung yung ramen broth. 14 hours kung niluluto yung... Special, ganun, may yun? Ganun Yes, ba talaga yun? so, Sa Japan? Ganyan ba? Oo, sa YouTube ko natutunan. So talagang yung bone nung baboy talagang Ang lambot, sigurado. kinuha ko lahat Kaya ng katas. Kaya naman pala kinuha, dinaan sa pagkain si Charlie. Kaya na pa in love ng bongga. So siya ang tagahugas. Marunong magluto si Charlie. Marunong din. naman. Anong favorite mo na niluluto niya para sa'yo? Bistek. Bistek. Oo. Penritong itlog. Magagalit yun. Hindi, niloloko ko lang. Yun lang yung alam niya. Magagalit. Grabe siya. Talaga, yun yung favorite mo. Ganyan yan. Ayan. Last year, no, or even until now, na you're active sa pag-aalaga kay Mickey.
And maganda yung co-parenting ni Gina. Ano sa tingin mo yung nakatulong para maging dumating kayo sa point na ganun? Kasi before, di ba, parang medyo may mga challenges na pinagdaanan. Siguro dumating sa point na yung objective is kung ano yung ikabubuti ng anak. Yun lang naman talaga yung dapat. Sinabi din niya before na yun din yung ano niya, na mag-focus sa anak, hindi na yung dun sa kung ano man yung nangyari from the past. So Kasi it helps. hindi maganda na may makikita pa yung anak namin in the future na, di ba? So, para sa kanya na lang, para kay Mithi na lang. Lahat ng gagawin natin, dalawa, is para sa daughter. How do you want to spend time with your daughter kapag kakasama mo siya? Ano yung mga usual na na-enjoy mo gawin niyo together? Nagkikidzu na kami, makikita mo kung tumatalon sa trampoline, lahat ng, sabi ko nga ay masilidad. Pero hindi nawawala yung respeto. Yun yung sinasabi ko sa kanya, we can have fun, we can be playful, ganyan, silly with each other, pero yung respect, not only with me, di ba? Sa lahat ng tao, you have to be respectful. Kahit matanda, kahit bata, yun. Nagaganon kami, Kidzuna, nag-ano kami, Fantasy World, sa Wanayala, ganyan. Arts, mahilig siya sa arts. So every time, bibilang ko siya ng paint, bibilang ko siya ng mga colored pencil, mag-art kami. Tsaka yun, madumi. Talagang, yun yung mga na-enjoy niya. Ikaw ba, may mga binibigay ka ba sa kanya na advice sa bata, no? Like, sa pagbaon, kung paano siya mag-budget, Sa ngayon wala pa. wala pa bang ganun? At saka kasi, kay ano yun sa mami niya yun Ako, pagka magkasama kami, hindi naman niya iniintindi yung mga ganun. No? Ang pinaka-problema ko kay Mithi is eating. Hindi siya talaga mahilig kumain. Like, mga prutas, gulay. Kahit ano, hindi siya talaga mahilig kumain. Bakit? Mahilig lang siya nilaga. Sabaw lang yun. Ganun. Inisip mo siya lutuan? Baka gumana Hindi. yung ano mo. Hindi pa din eh. Hindi pa din. Oo, hindi talaga. Paano ba pagbata para kumain? Hindi ko alam. Hindi rin naman kami palagi magkasama. Every weekend lang kami magkasama. So, yung eating habits niya, hindi ko rin mababantayan. Hindi ko rin... Si Charlie, paano naman din siya kay Mick? Close sila. Sobrang close sila. Kapag mag-video call kami, parang siya yung unang hahanapin. Where's Tita April? Where's Tita April? Can you talk to Daddy first, mahal? Ganun. I want to see her first. Ganun siya. Siguro kasi pag girls, no? Ah. Baka gusto... parang nabanggit ni Trina na mga mahilig nga siya sa mga ano na ngayon, spa-spa. Oo, kikay-kikay na. Kikay-kikay. So siguro, nandun sa age na mas Yeah. makaka-relate sa mga girls. Nai-imagine mo ba siya na like, if ever gustuhin niya na mag-artista, would you allow her? Kung bibigyan ako ng chance, hindi muna. Siguro pagka medyo nagka-edad-edad siya, siguro mga 20, ganyan. Para mahanap muna niya yung path niya, mahanap muna niya kung ano yung gusto niya sa buhay. Yung ganun. Kung kaya kong mag-provide muna for her nang hindi muna siya magtatrabaho, yun muna tayo. Parang ganun. Pero kasi parang sa path na nangyayari sa kanya, hindi ko alam kung... What do you mean? May interest kasi siya? nagbablog sila, very visible siya sa... Content creation. ganun. Yun. Okay. Parang... Oh my gosh. As, ikaw ba, may mga plans ka na or would you be ready if ever na halimbawa si Charlie or si April gets pregnant, magkaroon Oo naman, talagang gusto rin na rin namin talaga magkaroon ng sariling family. parang wala kayong work muna tayo ngayon. Oo, wala. Kasi may ibang couples na gusto nating enjoy muna yung phase na together, dalawa lang. So, hindi naman. Oo, kasi ilang taon na ako, siya din, di ba? Meron ka pa bang ibang mga aspirations, Carlo, na now, ngayon na nagsisimula pa lang yung 2026, meron ka bang ginugol na... Sabi, kinakausap ko si Boss John kanina sabi ko gusto kong, alam mo yung medyo cute-cute na Korean serye na yung medyo... Light kasi, naman. Oo, kasi laging, di ba, laging
parang laging mabibigat yung binibigay sa akin. Eh, kaya ko rin naman. Sabi ko, habang nandito pa yung youth ko, yung medyo hindi pa ako masyadong tumatanda physically, baka pwedeng, Right naman. Oo, yung... o kaya medyo parang action. Yan, medyo parang Taken. Ganyan, Wow. di ba? Okay, gusto mo. Ano ka din? Action drama, ganun. Kasi A Soldier's Heart naman, no? Hindi, pero kasi yun naman, unsum kami doon. Di ba? Parang 8 kami doon eh. Oo, hirap din. Mm. So gusto mo na hindi naman yung super iyakan naman. Oo, etong a special memory, oh my God, parang isang 2 hours na maalaala mo kaya yung... Ganon. Oo, kasi, di ba, well, alam na naman nila yung mangyayari. Early onset, Alzheimer's, di ba? Ang hirap nun, di ba, sobrang, from parang half of the movie, nalaman ko na may ganun. So, ang bigat na nung pinagdaanan ko, nung role ni Dindo. Tapos, it's okay to not be okay. Yun din yung pinanggalingan. Oo. Oh my gosh. Kaya ako medyo nagkasakit sakit last year eh. Na-confine ako and everything. Anong... Parang nagkaroon nakakita sila ng blockage sa heart ko. So, na-angiogram ako, ganun. Anong ginawang okay na? Oo, nag-maintenance ako. Kailangan kong, di ba, nasa tamang edad na ako para mag-maintenance. Tama naman yun. Oo. Buti na better to be Pero safe. yung positive side naman na nangyari doon, nawala na lahat ng vices ko. Coffee na lang ang natira. Hindi na ako nag-vape, mga ganun. Tapos, mas regular na ako nag-workout talaga, ganun. Lifestyle change. Oo, Dahil dun lifestyle. natakot sabi ka ng for cardio health. ko, Doc James. Sabi niya, you have to quit everything. Drop it. Kasi next year, magkaka-stent ka na kapag tinuloy ito. Eh nakikita ko, lumalaki pa lang yung daughter ko. Di ba? Gusto ko pa Ilang taon ka pa lang. Oo, magka-family syempre with April. Tapos nakikita ko, yung parents ko, nag-age na din. Ang dami kong kailangang asikasuhin, sabi ko. Ayoko pang magkasakit. Yung best friend ko, si Mets, halos sabay kami eh. Siya na bypass. Oo. At what age? Hindi, siya medyo 50 plus na siya. Okay, yung friend mo. Okay. Kasi gulat ako, yung edad ko na bypass. Okay. So, nakahanap ka ng purpose, ng deeper reason to stay healthy. Kasi mahirap mag-quit ng agad-agad Di ba? Ng mga habit Yes. Vaping no? Ano ipinalit mo? Ipinalit mo na good habit. Hindi naman kailangan, as in, nawala na lang. Oo, kailangan kong, pwede cold pa turkey, oo. Pero nagkaroon ako ng may parang lumalabas yung, minsan, may gabi na nilalagnat ako, bigla na lang akong 38, 37 point something, withdrawal. Alam ni boss dyan yan. Bigla ako magme-message, hindi ako pwede bukas, hindi ko kaya. Tapos minsan, pawis yung kamay ko, malamig yung paa ko. Kasi nga for the longest time, malakas ako mag-vape, malakas ako... Lalo na nung it's okay to not be okay. Kasi yung tension na ang daming emotions na nararamdaman. Tsaka pagka nakaramdam si Matmat ng emotions, outburst di ba? So, ganun. Tapos every take, kita nila, alam ko may pinost si Miss Agot Isidro na talagang kita niya yung Ubus itsura yung ko after energy mo. the take. Talagang wala. Doon ako nangayayat. Tapos nakita ni Direct May, nagsushoot up yung BP ko ng 170/100. Ang taas nun. Kita nila ako, namumutla. Sabi ko, gusto ko makita lumaki yung anak ko. Gusto ko. Every once in a while, kami ni April, siguro mga twice a week, tumatakbo kami sa UP. Ganyan. And then sa food, meron kang healthier choices. Nag-cut down na rin ako sa mga fatty. Anong ibig sabihin nun? Walang meat? Hindi, nagmi-meat pa rin ako kasi kailangan ko ng protein. Kasi nga, ang nipis ko talaga. Excuse me. Hindi na lang ako masyadong Hindi na lang ako masyadong nagpiprito, ganon. Ayan. In fairness magandang yun. Ang tawag dito, tips. Kasi mahalaga yung health talaga Hindi ka nag-sugar or Hindi. Mga kape ko nga, usually black lang. Ayan.
Medyo nahilig lang ako sa sweets kasi si April medyo mahilig sa iced tea. Ngayon sabi ko mag-cut down ka na din. Wag mo na antayin na maging ganun. Kasi malaki Once a daw- week na lang kami mag-iced tea. Kasi malaki- Meron pa din. nabasa yun nga, ano din na kami lately na, kami nila Jimpy. Hindi ko alam kung Yes, alam si Jimpy. Na Jimpy, kailangan mong mag-diet Wala tayong sugar. Kasi yung sugar nga, ang nakaka-contribute nga Sa lahat. RBC, sa lahat ng mga sakit. Fuel yan ng lahat ng sakit eh. Asukal. So yun daw yung secret and kailangan daw 80% full ka lang, sabi ng Japanese. Oo, yun nakita ko Hindi nga ka rin. pwedeng At saka yung magpakabusog. walking, sinasabi nila na ginagawa ko naman yan, ipapunta sa work. Hindi eh. Yung may purpose, yung 30-minute walk na kasi gusto mong magpapawis. Hindi yung dahil papunta ka lang sa work, dahil may kailangan ka lang gawing errands. Hindi. Kailangan workout na 30 minutes na maglakad ka. 30 minutes lang yun of your time mo. Sa buong araw mo, you have 24 hours. Ang hirap. Can you imagine? 40, oh my gosh, may data pa na ang daming percentage ng Pilipino na hindi naglalakad. Very physically inactive. Naglalakad lang pag bakasyon, ganyan. Pag nag-Japan, pag nag-Singapore, ang sisipag, di ba? 30,000 steps, 25,000. Pero pag nandito sa Pilipinas, ang hirap din naman kasi maglakad dito. Pero, alam mo yun, sobrang laking bagay yung every night, o kahit 15 minutes, bigyan mo lang ng time. At least start small, no? Kasi sabi nga, sitting is the new smoking na daw ngayon. Yes. Yung Lalo sedentary ngayon, lifestyle. death scroll, yung, di Or ba? kami dito, yung mga nagtatrabaho na nakaupo lang lagi. Ayan. Kaya, sige, salamat sa tips. At least galing kay Carlo. Para madiwala yung readers ng PEP. Ayan. Thank you so much, Carlo. Thank you.